kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong hapon kaninyong tanan. Magandang hapon sa inyong lahat. Basta Pilipina, guwapa nila. Sabi ko, basta Pilipina, maganda talaga yan. Bakit? Nakailang Miss Universe tayo? Apat, diba? Ang dami nating Miss Universe na winners. Ibig sabihin, kilala tayo sa buong mundo bilang magaganda ang... magaganda ang babae. Ang mga lalaki kaya? May hugot ka, ma'am. Kasi pangit talaga ang mga lalaking Pilipino. Ano ang mga gwapo, ma'am? Kung hindi gwapo ang Pilipino, gwapo ang? Ang mga Koreans, syempre. Kasi kailangan natin magpasalamat sa kanila. Lalong-lalo na sa ating local government unit ng Seoul at sa ating Korean Police. Dahil pinahintulutan nila tayo magsama-sama ngayong hapon na ito at tumulong sila sa atin para mabuo yung ating programa ngayong hapon na ito. Kaya kailangan natin pasalamatan at palakpakan ang Korean government and Korean Police. Thank you very much. Paano sabihin sa Korean yun? Kamsahamnida! 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 Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Dahil mamaya, baka sa sobrang excitement natin ay makalimutan ko magpasalamat. Una, ang aking pasalamat sa ating mga organizers. Local organizers sa Filipino community dito sa Korea. Pakitaas ng kamay ng mga organizers, volunteers at tumulong. Iba't ibang grupo, una na ang Hakbang ng Maisog at iba-iba pa ang grupo. May listahan kayo? Na nagtulong-tulong. At hirap, pagod, pawis nila ang kanilang inilaan para mabuo ang ating programa. Bislak Daegu, New Philcor, Butchon Community, Kiewa Vendors, DDS Supporters Seoul, DDS Supporters Leaders Gwangju. Japan! Saan kayo? Japan Maisog? Nandito? Patriotic New York! Dito din. At UFG at PDP. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang susunod na pagpapasalamat ko ay mula sa akin para sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako sa tulong ninyo, sa suporta ninyo, sa kampanya ninyo, at sa boto ninyo para sa akin nung nakaraang eleksyong taong 2022. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ma'am, pag-usapan natin yan. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpapasalamat siya sa pagpapakita ninyo ng suporta sa kanya at sa inyong pagdarasal para sa kanyang kalayaan. Maraming salamat. At ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababigay. Salamat sa inyong lahat. At ang huling pagpapasalamat ay sa akin at sa inyong lahat na naririto. Marami sa inyo ang may trabaho, kailangan maglaba, nagpalit ng leave, nag-call sick, nag-absent galing sa ospital, at lahat busy.
sa buhay nila. Pero nandito kayo ngayong hapon na ito at ibinigay ninyo ang inyong oras para sa akin, para kay Senator Robin Padilla, at para sa bayan natin. Maraming salamat sa inyo. Marami sa inyo ang nagtatanong, kamusta na si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Okay lang siya? Pinapaabot niya sa inyong lahat na huwag kayong mag-alala dahil wala naman siyang nararamdaman sa kanyang kalusugan. May edad na siya, may mga sakit na siya, oo, pero walang emergency na nararamdaman siya sa kanyang kalusugan. Kaya sabi niya, huwag kayong mag-alala at lalong-lalo na huwag kayong gumastos na pumunta doon sa Hague. Sabi niya, ayaw niya na gumagastos kayo ng pera ninyo para sa pagpapakita ng suporta sa kanya dahil mas kailangan yung pera ninyo ng inyong mga pamilya na naiwan doon sa Pilipinas. Nasa ilang days na ba siya? Sobra 100 days na siyang nakakulong doon sa prison Scheveningen sa ICC detention unit ng The Hague, Netherlands. Dalawa po ang tinatanong at hinihingi ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa korte. Una na, ang interim release o yung pakawalan ka habang tumutuloy ang kaso. Marami sa inyo, kilala yon bilang tawag na bail. Pero sa ICC o sa Rome Statute, walang bail ang isang accused. Meron lang siyang interim release ang tawag. Paano ka ba mabigyan ng interim release? Unang-una, kailangan umattend ka ng hearing ng trial kapag sinabi ng korte na kailangan mo pumunta doon sa korte. At kaya yon gawin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil hindi naman siya lalayas. Paulit-ulit niyang sinabi, sumama na nga ako, pinadala ko na, tinulak niyo na ako sa airplane, dinala niyo na ako ng eroplano ninyo dito. Wala akong intensyon na lumayas. Nasa Hong Kong na ako. Pwede na akong mawala. Pero ano ang sinabi ko? Uuwi ako sa Pilipinas. At yun lang din ang sinasabi niya hanggang ngayon. Wala siyang sinasabi, magtatago ako sa Africa, magtatago ako sa Antarctica. Wala siyang sinasabing ganon. Sinasabi lang niya, gusto kong umuwi ng Pilipinas. Gusto kong bumalik ng Davao City. Ibig sabihin, sa ICC, kapag hinanap nyo yan, alam nyo kung saan hahanapin yan. Nandun lang yan. Sa Davao City. Hindi yan lalayas. Pangalawa, sinasabi doon, dapat hindi niya i-obstruct ang investigasyon o ang trial proceedings. Ang tagal na ng investigasyon, paulit-ulit sa sinasabi nilang mga krimen. 2012, hindi pa Pangulo, si Tatay Digong, pumunta na. Si Justice Secretary De Lima, nag-imbestiga siya doon. Walang kapangyarihan si dating Pangulong Duterte noon. Tumuloy-tuloy ang investigasyon. Wala siyang sinabi na itigil nyo yan, bawal yan, huwag kayo pumasok dito. Walang ganyan na nangyari. Ibig sabihin, para sa kanya, ituloy nyo lang. Noong siya ay Pangulo, nag-file ng kaso sa ICC si Senator Trillanes.
Alam na ni dating Pangulong Duterte kung sino ang mga witnesses. Hindi naman tinago yun sa atin lahat, di ba? Paulit-ulit ang investigasyon at pagbibigay testimonya ni Las Cañas at ni Mato Bato. Meron ba siyang ginawa kay Las Cañas o kay Mato Bato o kay Trillanes man? Wala. Buhay na buhay ang buhok. Patay na pala ang buhok ni Trillanes. Buhay na buhay si Trillanes, pero ang kanyang buhok, hindi ko lang sigurado. Walang nangyari kay Mato Bato, walang nangyari kay Las Cañas. Alam ni dating Pangulong Duterte kung nasaan sila. Nakialam ba siya sa investigasyon? Nakialam ba siya sa mga witnesses? Wala. Noong siya ay nawala na sa katungkulan, bumaba na, tapos na ang termino, nagkaroon ng investigasyon. Pumasok ang mga investigators ng ICC paulit-ulit sa Pilipinas. Alam ko, at sinasabi namin sa kanya, alam namin, dahil nakikita namin ang records. Anong sinabi niya? Pabayaan nyo sila mag-imbestiga. Noong nagkaroon ng Quadcom hearing ang bahay ng mga Uy, alam nyo, sandali lang ha. Mamaya na yung speech ko. So kahapon, meron dumaan ako sa department store. Kasi bumili kami ng pang-youth bag doon sa mga sinuportahan namin na basketball team ng mga bata. Dumaan ako sa yung department store, yung sa mga sapatos ba? Sapatos section. Tapos paglingon ko, meron ako nakitang sapatos. Meron siya, may butoy-butoy ba? May butoy-butoy, siya. Maganda siya. Panlalaki siya, panlalaki. Pero mapapalingon ka kasi kakaiba siya eh. Meron siya ang ganyan-ganyan. So tinanong ko yung sabi ko, is this crocodile? Sabi niya, no. Oo, bird. Meron siya bird. Sabi ng kasama ko, ostrich yan, ostrich. Sabi ko, ostrich? How much? 60,000. 60,000 pesos. 60,000 pesos. Tapos, tinanong ko, sir, ang laki ng crocodile mo, sir. Tapos, meron pong representative ang House of Representatives dito. So, ipakita mo sa kanila ang buhaya. Ayan, t-shirt, buhaya. So, sabi nung assistant, sales assistant, sabi niya, here, crocodile. Yun niya sa akin, maganda. Maganda talaga yung sapatos na crocodile. Tapos sinanong ko siya, sabi ko, how much? Sabi niya, ganito, in one. Tapos kinompute namin, 80,000 pesos. Ang sapatos na crocodile. Nakalimutan ko lang ngayon kung anong brand yun na daanan namin. 80,000 pesos. Ibig sabihin, kapag binalatan natin ang ating mga congressman at ginawa natin sapatos yung kanilang mga muka, kikita tayo ng 80,000 isang pares ng sapatos. Balik ako sa Quadcom. Nag-imbestiga sila. Sinabi nila doon sa isang nakaupo na witness nila, si Rohina Garma. Sabi nila, Rohina, pinatay mo ang boss mo. Meron kang mga kasama, pinatay mo ang boss mo.
Pero Rohina, hindi ka namin iimbestigahan sa pagpatay mo sa boss mo kung magsasabi ka laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Witness siya. Napanood natin lahat yon. Napanood yon ni dating Pangulong Duterte. Pero, may ginawa ba si dating Pangulong Duterte kay Rohina? May ginawa ba tayo kay Rohina maliban sa sinasabi natin online, sa social media natin? Wala. So, ibig sabihin, ibigay na nila yung interim release. Ang tagal na ng mga witnesses na nandyan. Walang nangyari sa kanila. Hindi pa siya Pangulo, naging Pangulo siya, hindi na siya naging Pangulo, nandyan pa rin yung witnesses na sinasabi nila. Ibig sabihin, hindi siya makikialam sa investigasyon o sa trial man. Ang susunod na pwedeng magpa-interim release o hindi pwedeng magpa-interim release kapag nagdududa ang korte na gagawa ka ng krimen. Eh, wala ngang krimen eh. So ano pang mga susunod na krimen ang gagawin mo? Merong mga police operations kontra illegal na droga. Ulam na naman yan, ha? Yung Tabaran! Ma'am! Naalala mo, sabi dito sa harap, kulamin na lang daw lahat yan. 15,000 na, 15,000 ulam! 2,000 won kulang. 1,000 2,000 pesos! won.